Ganito yung ulam na kapag niluto mo, hahalimuyak sa bango, kaya pati kapitbahay mo sigurado ko, pupuntahan ka, either manghingi yan ng ulam or makikain na lang. Kaya kung mahilig ka sa maaanghang, sigurado ako magugustuhan mo to at napakadali lang nitong gawin. Kaya sama mo na ako sa aking kitchen, lutuin na natin to, tara! Siyempre, kailangan natin dito ng maraming sili. So, yung ating siling green, hiwain lang natin ng ganitong pahalang at ibababad natin to sa tubig na merong asin for at least 30 minutes to 1 hour. Pwede sa fridge, pwedeng hindi, pero ako preferred ko na nasa fridge. Ito yung makakatulong para makapagpalesen ng anghang ng ating mga sili. Gusto ko merong gulay yung aking Bicol Express, kaya maglalagay ako ng sitaw, pero it's up to you kung gusto nyo maglagay or hindi. So para meron ding extra crunch yung ating Bicol Express, kaya maglalagay na rin ako nito. So let's start. Buksan natin yung kalan sa medium flame, maglagay tayo ng mantika, then ihulog na natin yung ating tinadtad na bawang. Isayin natin hanggang sa mamula-mula lang yan, at tapos isunod na natin ilagay yung ating tinadtad na sibuyas at luya. After nyo maigisa yan, kung nakabili kayo ng fresh na alamang, isunod nyo igisa yung alamang. Pero kung hindi naman, diretso na tayo sa pagigisa ng ating giniling na baboy, later na natin ilagay yung ating sauteed alamang. At habang inaantay natin na magisa yung ating giniling, i-click mo na yung subscribe button para naka-follow ka at ma-notify ka na rin kapag meron tayong mga bagong uploads and new recipes. So yung sunod na gagawin natin, maglalagay tayo ng kaunting pangalawang pinigang ng nyog. I-simmer natin yan for at least 6 to 8 minutes or hanggang sa matuyuan. At kapag nakita nyo na ganyan na yung giniling, ilagay na natin yung ating binabad na sili. So yung ipinapakita ko sa inyo, this is totally optional. Pwede nyo tanggalin yung ibang white part ng sili para malesad pa yung anghang. Gusto ko kasi makakain ako ng maraming sili na parang gulay. Doon yung anghang, doon yung sarap ng sili. So para sa akin lang yun na ganun yung luto na ginagawa ko para sa akin. Inilagay ko na nga rin pala yung ating ginisang alamang. Hinalo ko lang ng saglit, then inilagay ko na yung ating kakanggata. At maglalagay na rin tayo ng pamintan durog. Dito sa part na to, babaan nyo yung apoy ng ating kalan para maisimmer natin na maayos yung ating gata. At habang sinisimmer natin yan, halu-haluin din natin paminsan-minsan para hindi masunog yung ilalim. At kung gusto nyo pandagdagan yung kakanggata ninyo para mas maraming sabaw or sauce, pwede nyo dagdagan. So nasa sa inyo na yan. Kung maglalagay kayo ng sitaw, ilagay na natin at lutuin natin yan. Pero kung hindi naman, mag-add na lang kayo ng siling pula sa mga gusto ng mas maanghang pa at timplahan nyo na din. Kung nakukulangan kayo sa alat, pwede kayo magdagdag ng patis para additional flavor na rin. Konting asukal para mabalanse yung overall na lasa. So nasa sa inyo na yan, depende sa panlasa ninyo. At kapag okay na yan, pwede na natin yan ihain. Kaya ihanda nyo na yung mainit na kanin. Sigurado, mapapalaban tayo sa kain. Ang sarap nito, kaya sira na naman ang diet ko. O alam nyo na ha, yung susunod yung lulutuin. Okay, kain na.